Flex ko lang sa inyo etong picture ni Chinita Princess during taping po ng The Alibay. Ayan po yung mga actor na kasama niya po, yung mga artists. Ayan po si Kim and Paula Abilino, pinagitnaan po. And then, makikita nga dito na sa isang table sila, kumakain sila dyan mga kakimpaw. Nakakatuwa po yung samahan ni Kim and Paula Abilino with their co-artist, co-actor, talagang intact and napakababli lang po, no? Hindi sila mahirap kasama at kabanding, kaya napakagaan po ng trabaho. Gumagaan yung trabaho kahit na medyo may kabigatan. Yun ay dahil sa mga tao na nakakasama po nila, no? Like Kim, like Paula Abilino, diba? Nagtutulungan po kasi sila. Samantalang pag-usapan naman natin mga kakimpaw itong post ni Chinita Princess. So hindi niya po pala expected ang nangyari. Akala niya po biasum niya lamang makakausap at makikita yung kapatid niya po na si JP, yung piloto, pero sinurprise pala siya at umuwi talaga. Sabi nga dito ni Kim Chu, last weekend was truly one of the books as we open our very first pop-up store. To all my kapwa Bisaya, my heart is overflowing. House of Little Bonnie is officially in Cebu and I still can't get over how this midnight what if turned into reality. While shooting in Cebu for the Alibay, na-think yun na ko what if akong dalon ang whole PH sa Cebu, and now here we are, the tiny idea become something so beautiful. This would not have been possible without the people who held my hand through everything. Andyan po si Twinkle, binanggit niya, Carlos Juarez, JP na may pa-surprise arrival pa. Akala ko sa Zoom lang takotob. Thank you for going above and beyond. This means so much to me, lalo na with everything that's happened lately. So grabe po yung pagmamahal ni JP at ng iba pang mga kapatid niya, diba? Dito kay Chinita Princess, talagang may pa-surprise pa. And also, meron din po ako nabasang statement ni Chinita Princess na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sabi po ni Kim Cho dito, life is not perfect but it is precious. And the older we get, the more we understand how important it is to cherish each moment and every person who walk alongside you on this journey. Thank you for being part of mine. Tapos may puso dyan. Cheers to another year of growth, grace, and gratitude. Maraming nagtatanong kung para kanino daw po mga kakimpaw itong binitawang salita ni Chinita Princess. May mga nagsasabi na nako, para kay Paula Abilino yan. Paula Abilino na lagi pong nasa tabi ni Chinita Princess at handa pong makinig sa anumang problema. Siyempre, nagpapayo din po si Paula Abilino, kaya malakas ang kutob ko na for Paula Abilino din po ang mensaheng ito ni Chinita Princess. At dahil nga dito, kinilig po ang mga fans. So hindi lang din naman to para kay Paula Abilino, kundi para na rin sa mga taong nakakasalamuha at nakakasama niya po at hindi siya iniwan. Pero madalas talaga si Paula Abilino po ang laging nasa tabi at nakasubaybay kay Kim Cho. Grabe, kilig overload na naman ang peg ng balitang to. Yung tipong kahit hindi ka fan, mapapahinto ka at masasabi mong hala, may level up na naman sila. Kung totoo ngang may pinagtapatan si Kim tungkol kay Paulo at may mga setup na parang asawa levels, ibang big energy na to. Hindi na ito simpleng sweet moments or pa-cute interactions. Ito na yung klase ng vibe na parang comfortable na sila sa isa't isa to the point na hindi na awkward mag-open up. May usapang seryoso, hindi lang basta promo o kilig fan service. At yung asawa to the next level na feel. Ibig sabihin may maturity, may pag-aalaga, may trust, at may malalim na connection na hindi basta-basta ginagawa sa kahit sino. Para bang unti-unti nang lumalabas yung totoong dynamics nila behind the camera. Yung tipong kami na bahala sa isa't isa, kahit hindi pa sinasabi directly. At ang maganda pa dito, natural lahat. Walang pilit, walang arte. Kaya ang fans, sumabog sa kilig at hulaan mode. Kasi bakit nga naman may mga pinagtatapat kung hindi special? At bakit may setup na pang-asawa kung wala namang dahilan para maging ganun ka-close? Mukhang papunta na talaga sa mas seryosong face ang Kim Pao, whether professionally, personally, or both. At kung ganito sila kasincere sa isa't isa, hindi imposible na yung level na asawa na vibe may pinaguhugutan. Pwedeng may nangyaring moment behind the scenes na sobra talagang nakakakilig. Yung tipong nag-open up si Kim tungkol sa comfort niya with Paulo
or may sinabi siya na nagpakitang sobrang safe at secured siya kay Paulo. At kapag si Kim ang nag-share, ibig sabihin totoo sa puso niya. Kung ganito ng ganito ang updates, naku, 2020 fam, baka kayo na ang taon na malaking pasabog ng Kim Pao. Grabe, kung may award para sa Couple Energy of the Year, mukhang sila na talaga ang may hawak ngayon. Yung balita pa lang na may pinagtapatan si Kim tungkol kay Paulo, ibang klaseng kilig na agad. Pero nung sinabing ganito pala setup nila at asawa level, ay tapos na, wala na. Fans pagbagsak, lutang, wala ng boses sa sobrang kilig. Ang lakas ng dating ng ganitong revelation kasi hindi ito basta intriga lang o scripted promo. Dito mo makikita na, now one, may malalim na tiwala si Kim kay Paulo. Hindi ka basta nagtapat or nag-share ng personal kung hindi ka comfortable at secured sa taong pinagsasabihan mo. Ang ibig sabihin nito, safe space niya si Paulo. Yung tipong may space na hindi kayang galawin ng kahit sino. 2. May natural partnership vibes sila. Kapag sinabing setup na parang asawa, hindi ibig sabihin kasal literal, pero level ng familiarity, care, routine, at pag-aalaga na parang matagal na silang magkakampi sa buhay. Yung automatic na nagag-aalala sila sa isa't isa, may unspoken understanding, may pang-asawang banter, at minsan parang may coming kahit hindi sinasabi ng direkta. This is not normal for two people na workmates lang. This is a bond. 3. Kim opening up about Paulo says a lot. Sanay si Kim sa showbiz, sa ingay, sa basher, sa intriga. Hindi siya basta-basta naglalabas ng personal feelings. Kaya kung may pinagtapat siya, ibig sabihin may malalim ng connection sa pagitan nila. Fans feel it, netizens see it, at kahit yung mga ayaw maniwala, napapaisip. 4. Asawa level may future talk vibes. Hindi man literal na kasal na yan, pero yung energy, nag-intindihan, nag-aalalayan, nagpapakampante sa isa't isa. May sense of belongingness. Yan yung klase ng closeness na hindi basta-basta binibigay sa kahit kanino. At dito sumabog ang fans. Bakit parang ang bilis? Ano bang meron behind the scenes? Bakit parang sila na talaga? Kasi nararamdaman ng lahat. 5. May binubuong story na hindi scripted. Lalo na't galing pa sa mismong personality ni Kim ang kwento. Alam mong genuine, walang halong pa show. At si Paulo, consistent, steady, maalalahanin. Kaya hindi nakakapagtakang napapadali kay Kim ang mag-open up. Masasab sa balitang ito, kung ganito na ang level ng revelations, kung ganito na sila ka-open at ka-comfortable, kung ganito na ka-domestic ang vibe nila, hindi malayo na mas may seryoso pang paparating. Intuition ng fans, hindi nagkakamali madalas. May posibilidad na may shared routine sila off-cam, may check-in, moments sila sa isa't isa. May mga bagay sa kanilang dalawa na hindi alam ng publiko at may mga gestures si Paulo ramdam ni Kim, kaya siya napapa-open up. This is the kind of bond na hindi nabubuo ng paisa-isa. This is built slowly, organically, hanggang hindi na nila namamalaya na parang asawa levels na pala tayo. Ang masasabi ko sa balitang ito, sobrang lakas. Hindi ito yung tipong chismis na lumilipas lang. Ito yung klaseng update na nagpapatibok ng puso ng fandom at nagpapakita na may mas malalim na kuwento sa likod ni Kim at Paulo. Ito ang malinaw na punto. Number 1, kapag si Kim ang nagtatapat, hindi biro yon. Si Kim ay very careful sa sinusabi niya, lalo na pag may kinalaman sa personal life. Kaya kung may sinabi siyang about Paulo, ibig sabihin may totoong significance si Paulo sa araw-araw niya. 2, yung setup nila na parang asawa. Hindi nangyayari sa people na hindi close. Hindi to basta sweet-sweetan lang. Ibig sabihin, may routine sila, may comfort sila, may alaga ang hindi na pangkaibigan lang, at may level ng familiarity na hindi mo basta ibinibigay sa kahit sino. Para bang partner energy na talaga. 3. Nakikita ng publiko yung natural chemistry nila. Hindi sila nagpilit, hindi sila umaarte para lang may kilig. Yung dynamics nila, organic, effortless at genuine, kaya fans feel the sincerity. 4. May possibility na mas lumalalim pa yung bond nila off-cam. Kasi hindi ka magtapat tungkol sa isang tao kung hindi siya mahalaga. At hindi ka magkakaroon ng asawa vibe with someone kung hindi kayo comfortable, open at connected emotionally. 5. Ito yung kind of revelation na nagpapaisip sa lahat. Open quote, may hindi pa ba sinasabi? May level up na ba talaga? May papunta na ba sa seryosohan? Close quote. At honestly, mukhang may tinatago pa silang mas matamis na hindi pa ready i-share publicly. Pero lumulusot sa actions, body language at mga statements nila. Overall, ang balitang ito ay hindi lang kilig,
May dalang hint, may depth at may undercurrent ng something real at something growing. At kung ganito na ang vibe ngayon, naku malapit na ang mas malaking pasabog.